Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil ayaw ni Bogs kay Moira, binigay niya ang tunay na cellphone kay Lynette. Mas madaling kausap si Lynette dahil alam niyang tunay na pera ang ibibigay sa kanya. Naghanap si Bogs ng ibang cellphone na kahawig ng kay RJ. Hindi siya papaloko kay Moira. Malalaman ni Moira na napunta kay Lynette ang cellphone. Manganganib ang buhay ni Lynette. Paano siya makakatakas? Ang motto ni Moira, kung siya ay magigipit, sa patalim siya kumakapit. Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nakalusot na naman si Moira kay Robert. Narinig ni Robert na may 1 million na winidraw si Moira pero ang sabi ni Zoe para sa expansion nito ng ER ng Apex. Galing si Robert kina Annalyn. Naghahanap siya ng phone pero wala na pala kay Annalyn. Sabi ni Zoe hindi makakatulong ito sa memory ng daddy niya. Baka mas stress pa siya. Hanggat maganda ang kalusugan niya, okay naman sila. Mas mabuti yun. Andito naman sila ng mami niya para kay Robert. Pero sabi ni Robert, naghahanap lang siya ng ebidensya. Sabi ni Moira, nagpapagod lang si Robert at ini-imagine niya lang yon. Wag na niya stressin ang sarili. Inaya ni Moira si Robert pero umalis na agad si Robert. Sinisisi naman ni Moira si Zoe dahil sa pagsabi na kay Annalyn ng phone. Samantala nagtataka si Lynette kung ano ang ebidensya ang meron sa cellphone ni RJ na ikwento na kasi ni Annalyn ito. Walang maalala kahit ang tatay niya ang sabi ni Annalyn. Pero malakas ang kutob ni Josa na kay Moira ang ebidensyang ito. Nag-iisip sila dahil anong klaseng selfie video ito ni RJ. Nasabi ni Josa na baka tungkol sa bilin nito ni RJ. Baka may pamana si Annalyn. At ang sabi ni Annalyn, wala siyang terminal na sakit at ebidensya ito ang sabi ni Aling Aida. Nagdesisyon na si Lynette. Kailangan nila makuha ang cellphone. Hindi kasi mabubuo ang mga hinala nila sa haka-haka lang. Kinuha niya ang number ni Bogs kay Josa. Noong tawagan nila para kuhanin ng cellphone, binigyan sila ni Bogs ng presyo na 1.5 million. Sabi ni Bogs, makakasira ito sa mag-asawang Moira at Robert, pero makakatulong kay Annalyn. Nagagalit si Josa dahil sa pagiging tuso ni Bogs. Nakikiusap si Lynette kung ano ba ang laman ng cellphone. Pero sabi ni Bogs, bayad mo na ang kapalit. Kinakausap ni Lynette si Bogs ng mahinahon para makonsensya. Malaking halaga ang kapalit ng mahalagang impormasyon ng cellphone na ito, lalo na para maibalik ang alaala ng may-ari ang sabi ni Bogs. Hindi maibabayad ang konsensya sa tindahan dahil pera-pera na ngayon ang labanan. Kung walang pera si Lynette, kay RJ siya manghingi dahil sa yaman nun. Nagagalit na rin si Bogs, take it or leave it. Inagaw ni Josa ang cellphone. Siya na ang nagdesisyon. Oo, kukuhanin na nila ang cellphone sa halagang 1.5 million. Pero minurang-mura niya si Bogs. Nagbili naman si Bogs na si Lynette lang ang magdadala ng pera. Wala nang iba. Huwag silang tatawag ng pulis dahil hindi na siya makikita kapag ginawa nila yon. Natatakot naman si Annalyn, baka manloloko lang siya. Sabi ni Josa, mukhang totoo naman dahil kilalang kilala niya si Annalyn. Samantalang hindi naman niya talaga kilala si Annalyn sa totoong buhay. Interesado naman si Lynette sa mga sinabi ni Bogs na makakabuti ito para kay Annalyn. Naikwento agad ni Lynette kay Carlos ang mga sinabi ni Bogs. Ayaw maniwala ni Carlos dahil manloloko lang ito. Nakapag-search pa nga dahil kilala niya si Annalyn. Naniniwala naman si Lynette kay Bogs. Paano kung totoo naman pala? Sabi ni Carlos, paano naman kung hindi totoo? Willing ba sila na maglabas ng 1.5 million? Napakalaking halaga nito. Pero malakas ang loob ni Lynette. May ebidensya na makakapagturo laban kay Moira. Nagsalita si Lynette na walang kinalaman si RJ dito. Nagsabi lang talaga si Bogs na may importanteng nilalaman ng cellphone na ito na makakatulong kay Annalyn. Ito ang gustong malaman ni Lynette. Samantala kinausap rin ni Lynette si Josa. Hindi ba sila magsasayang lang ng pera? Para kay Josa, nararamdaman niyang totoo ang mga sinasabi ni Bogs. Kanina lang game na si Lynette pero ngayon parang nag-aalangan na siya. Sabi ni Lynette na kausap niya kasi si Carlos at parang nagbago rin ang isip niya. Pero malakas pa rin ang loob niyang may importanteng laman ng cellphone. Para kay Annalyn, hindi niya pwedeng baliwalain ang sinabi ni Doc Carlos. Pero kung hindi sigurado ang nanay niya, wag na niya ituloy. Ayaw naman niya na mag-away sila ni Carlos. Ganon din si Josa. Ayaw niya na mag-away sila Carlos at may 1.5M pa sila.
Pero sabi ni Annalyn kung gustong ituloy ng nanay niya ito, may nakausap na siya na maaaring tumulong sa kanila. Maya-maya ay dumating na si Robert. May dala siyang 1.5 million. Sabi ni Lynette, magtatapon ba si RJ ng pera para sa cellphone? Para naman kay Robert, kung sa ikatatahimik ng lahat at kung ito ang paraan para maalala niya ang kanyang nakaraan. Kahit makalaban niya pa sina Moira at Zoe, mahalaga sa kanya ang malaman ang katotohanan. Ano man ang laman nito, handa siyang harapin ito. Humihingi siya ng tulong kay Lynette. Samantala tinawagan ni Bog si Moira. Pinapaghanda na niya si Moira. Wala siyang dapat sabihan kahit sino. Huwag siyang magsama ng pulis. Kung hindi ipopost niya ito sa social media. Gusto sanang sumama ni Zoe kay Moira dahil masamang tao ang kikitain niya. Hindi naman natatakot si Moira sa kanya. Hindi alam ng lalaking ito na siya si Moira ang makakausap niya. Lagot siya kapag niloko siya nito. Nag-text na ulit si Boggs para ipaalam kung saan ang lugar ng pagkikitaan nila. Dumating na nga ang araw ng pagkikita ni na Moira at Lynette kay Boggs. Pareho silang nasa isang restaurant. Mga nakadisguise sila para hindi sila makilala ng ibang tao. Pero nung makaupo na si Lynette, namukhaan nila ang isa't isa. Lumapit si Moira kay Lynette para tanungin kung ano ang ginagawa rito at kung sino ang kikitain niya. Ganon din ang tanong ni Lynette kay Moira, pero walang sino man sa kanila ang nagsabi ng totoo. At mga nagsungit pa sila sa isa't isa. Nagsipagbalikan na sila sa kanilang mga pwesto. Mga ilang sandali pa ay tumawag si Annalyn para kamustahin ang nanay niya. Pinaalam ni Lynette na nakangiti na andito si Moira. Sabi ni Lynette, wag lang siyang ma-double cross ni Boggs dahil malaking halaga ito. Pinapaatras na siya ni Annalyn. Kung masama na ang kutob ng nanay niya ay umalis na siya rito. Hindi importante kay Annalyn ang laman ng cellphone. Mas importante pa rin sa kanya na safe ang nanay niya. Pero kailangan pagbayaran ni Moira ang mga ginawa niya, ang sabi ni Lynette. Mag-iingat naman si Lynette. Sabi ni Josa, matapang talaga si Lynette. Hindi niya ito maintindihan. Samantala nakipagkita si Zoe kay Carlos. Dumalaw si Zoe kay Carlos. Nagagalit na pinilit ni Carlos si Zoe na umamin kung ano ba ang laman ng cellphone ni RJ. Inamin ni Zoe na nandoon ang sikreto nila. Hindi lang si Lindon ang nakakaalam. May ibang tao na rin. Samantala, parang nakakahalata si Moira. Lumayo muna siya at tinawagan si Zoe. Pinaalam niyang andito rin si Lynette. Sabi ni Zoe, kailangan talaga na sa kanila mapunta ang cellphone ng daddy niya. Nasabi ni Zoe na tama nga, naghahabol din si Lynette sa cellphone. Mas matalino si mami niya kay Lynette. Kaya wag siyang papatalo. Kailangan sa kanila mapunta ang cellphone. Naninigurado naman si Moira. Kung kay Lynette mapunta ang cellphone, may gagawa ng masama sa kanya. Kung siya nga nagigipit, alam na ni Zoe kung saan kumakapit si Moira. Inawat ni Zoe na wag naman siyang gagawa ng kasamaan. Para kay Moira, mas mabuting si Lynette ang paglamayan kesa naman sa kanilang dalawa. Samantala nagtago si Bog sa loob ng kitchen. Tinawagan niya si Lynette para dito makapagkita at ibigay ang cellphone. Sa teaser, makakasampal si Zoe kay Balahadja dahil sa masamang impluwensya niya sa mami niya. Makikita sila ni Lindon at magagalit rin si Balahadja kay Zoe. Samantala malalaman ni Zoe na nag-withdraw pala si Robert ng 1.5 million para ibigay kay Lynette. Nasa restaurant rin si Lynette para makapagkita kay Boggs at para makuha ang cellphone. Mapapasakamay na ni Lynette ang cellphone at mapapanood na niya ang selfie video ni Robert na naglalaman ng mga katotohanan. Magagalit din kaya siya kay Carlos pag malaman niya na siya pala ang tunay na ama ni Zoe? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!